Naku, napakarami ho nating nababasa ngayon sa social media. Sabi ng ating mga kababayan kung si VP Sara daw ho ngayon ang Department of Education Secretary, baka hindi daw ho nangyari yan sa Tacloban na yan. Kasi ho, isa ho sa prioridad ni VP Sara nung siya ang DepEd Secretary, ang seguridad ng mga bata. Hindi sila basta-basta ma-recruit ng mga makakaliwang grupo, mailayo sila sa illegal na droga. Di ba? Yung seguridad talaga ng ating mga kabataan, ang kanyang prioridad. At hindi rin naman hulingit sa ating kaalaman ng publiko na kung saan sinabi rin ni VP Sara yung pinaggamitan ng Intelligence at Confidential Fund niya nung siya pa ang DepEd Secretary, isa ho para sa seguridad ng ating mga kabataan. Ngayon ba kayo sa mga sinasabi ngayon ng ating mga kababayan na kung si VP Sara ang DepEd Secretary ngayon, hindi ho nangyari yung napakalagim na trahedya na yan dyan sa Tacloban. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ano ho ngayon? Usap-usapan ho ngayon sa mundo ng social media yung nangyaring trahedya diyan sa Tacloban. Sinasabi ng mga kasama natin, dapat talaga kung meron mang intelligence at confidential fund ang isang government official, diyan dapat napupunta. 'Di ba? Ang dating ho parang yung dapat paggamitan nitong mga pondo na to, hindi ho nagamit doon. Saan napunta? Napunta na rin ba sa maleta? Kasi kung ano ho yan, kung minamatyagan, kasi yan ang trabaho ng intelligence. 'Di ba yung intelligence gathering? Kumbaga ano ba yung nakikita niyo ngayong mga ginagawa nito mga bata na to, mga social media posting nila, kasi meron ganyan ho 'di ba, yung mga behavior nila diyan ho yung kumbaga yung mga social media posting nila, nakikita dapat yan 'di ba, at doon pa lang ika nga maano na nila, masasawata na nila. Matakin mo magpo-post ka sa social media na meron kang hawak-hawak na armas, 'di ba? Meron kang hawak-hawak na armas. Sa pagpo-post mo niyan, wala man lamang sasawata sa'yo ng mga otoridad na sasabihin, ano yan, saan galing yan? Ba't meron kayong hawak niyan? Diba? Pero sa tingin ho natin, kung ang PNP natin, ang Department of Education natin, naging alerto ho sila dito sa mga ganitong klaseng posting nitong dalawang unggoy na to, na hindi ho hindi ho bullying, hindi ho dahil sa mga video games, hindi ho yun doon. Tayo naniniwala hindi dahil doon yun. Kahit gaanong violent pang nakita mo sa social media na laro mo, kahit anong pambubuli mo, hindi ka aabot doon sa punto na kung saan susugurin mo yung mga kaklase mo, talagang gagawan mo pa ng masama. Di ba? Hindi ho aabot sa ganun yun. Hindi lang ho ngayon nagkaroon ng video game. Isa ho tayo sa mga ika na addict niyan. Di ba? Isa ho tayo sa mga na-addict niyan. FPS, RPG, lahat ho ng games. Lalaro ho natin yan. Di ba? Naglalaro ho tayo. Pero kahit anong kabayulentihan pa ng larong linalaro natin, pagkalabas mo dun sa laro, wala na tapos na, hanggang dun lang yun Hindi mo naman pwedeng gawin sa GTA. Sino mga naglaro ng GTA doon? Walang kamuang-muang yung mga nasa kalsada pagkiahin mo, di ba? Pero doon lang sa laro yun. Ngayon, anong meron dito sa mga bata na to na dapat sana namatyagan yan sa pamamagitan ng intelligence doon sa kanilang mga social media posting na na intercept na nga, 'di ba? Hindi na nangyari yung karumal-dumal na krimen na yon kung pinagana ng maayos yung intelligence confidential fund ng PNP, ng presidente o kung sino mang meron yan. Diba? Kung dalawa na to, delikado to, may hawak silang tawag nyo nga dito. Bata, to? Totoo ba to? Saan yung kinuha to?
tanungin ng magulang, 'di ba? Ganun ho 'yun. Kaso wala nga ganun. Busy sila sa pagsisilid ng pera sa maleta. Kaya naman, eto na ho si VP Sara. Pakinggan ho natin sa kanyang pinaka-latest na public appearance of speech. Game. Magdala siya ng stress sa katauhan. Kada adlaw. Oh. Si Auntie Claire yan eh. Inyong mga ngiti. Si Marcos Jr. Tama nga naman siya yung ika nga hindi siya makabigkas ng mga salita, no? Mga kababayan, ang inyong Isipin nyo na lang ho, yung Vice President na ho natin ngayon na naglalabas nitong mga pagiging lutang na to ni Marcos Jr. Hindi lang ho pala, hindi, mas malala si Marcos Jr. kumpara kay Leni Robredo. Sa totoo lang ha, mas malala ho itong si Marcos Jr. Yung pagiging lutang ni Leni Robredo, merienda lang eh. Di ba pagka inaaya siya na tanungin siya, sasabihin niya lang, merienda lang tayo. Pero wala yung tipong mga ganun eh, di ba? Walang ganun si Leni Robredo. Lutang lang siya. Ayaw lang niya ng talungan sa interview. ang inyong mga ngiti. Kaya kay Daiguan mo. Suspended na din si Mayor Umaga. Mayor, pasaylo, salo ako. Sige lang, kaya naabit daw si Vice Mayor. Kung habit daw ang mahal. Kaya Next. Si Bay. Ito si Bay. Malupit ito eh. Malupit yung banat ni Bay sa PNP eh. Kaugnay pa rin ho ito dun sa nangyaring trahedya sa diyan sa Tacloban. Di ba binabati ko si VP Sara Duterte doon sa kanyang intelligence funds? Yan. Yung nangyaring barilan sa probinsya, isang failure ng intelligence yan. Yan ang sinabi mismo ni VP Sara Duterte. Real talk. Kasi bakit hindi na-surprise? Ibig sabihin, walang contingency plan. Wala lahat. Dapat, kaya ka nga intelligence eh. You advance ka mag-isip. Hindi. Saan napunta yung intelligence na yun? Kung sobra yung pagbibintang ninyo na ginamit ni VP Sara intelligence confidential funds into something na hindi beneficial sa mga Pilipino, ba't ito mga to? Hindi nyo nagawa. Di ba? Yun, dapat resulta yun na safety ang mga lugar, mga eskwelahan, because of the intelligence. Nauuna ka nga kaya nga intelligence funds, confidential funds, nauuna mong nalalaman yung mga balak na mga terorista o balak na mga masasamang tao bago po atakihin. So, importante po yan. Kaya nga, alam nyo, itong nangyayari pagdating yung, di ba sinasabi nila, may nagpupush din daw nung kay Kiko Pangilinan, yung sabi niya, dun sa juvenile law na kanyang pinasa, mananagot naman daw yung ganong edad. Yan yung dinajustify niya eh. Hindi naman totally, pag-aabsuelto sa mga bata o mga minor yung kanyang juvenile law. Hindi po totoo yan. Kasi sinasabi doon sa juvenile law, sa DSWD dang dadalhin. Yung DSWD, pumunta na po ba kayo doon? Ako, nagpunta na po doon. Dati sa DSWD ng mga bata, kung saan sandali lang ha, may tumatawag. Naku po, wait lang. So, yung yung DSWD na yun, hindi naman po kulungan yun. Pagkakuha sa kanila, pwede silang lumabas, makakatakas sila. At pagtakas nila, hindi naman sila. So yung criminal liability nawala po talaga. Yun ang problema doon sa juvenile law ni Kiko Pangilinan. Kaya talaga ang need natin ay hindi po yun lang DSWD. Kailangan talaga yung liability ay maibaba. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ngayon nga kahit yung mga ang kanilang mga runner ay bata na para naliligtas po sila sa liability. Kahit nga pumunta ka ngayon sa kalsada yung mga nambabasag, ng mga sasakyan, puro kabataan na. Kabataan. Alam mo kasi ang problema dito sa mga katulad nila, ano naman kasi yun di ba? Hindi naman naka-private, di naman nila kailangan matyagan, tiktikan yung mga bata Doon pa lang sa social media di ba? Doon pa lang makikita mo na mayroong problema doon sa dalawang unggoy na yun.
Hindi mo naman kailangan tiktikan, malalim ang investigasyon, di ba? Yun palang pagpo-post nila sa social media na meron silang, o kung sa private group o kung saan man nag-leak yung larawan na yun, na talagang meron silang hawak na ganong klaseng armas, talagang dapat na ano yan, dapat tanungin na yan, di ba? Kiko Pangilinan, pati yung mga katulad nila, Laila de Lima, yung demokrasya na sinagsasabi nila. Alam mo, what they are following is America's way. Di ba? Totoo naman eh. But look at America now. And look at China. Dito medyo strict. O, sa Japan medyo strict. Look at them. Di ba? Kung titingnan mo yung... Kaya nga ang problema kasi, if you're following someone, tayo, maka-Amerikano tayo eh. Talagang we follow their system. As a matter of fact, our constitution was based on their constitution. Kaya wasak na wasak yung ating sistema. Yung sa kanila nga, di na nga gumagana tong sistema na to, di ba? Di na nga gumagana sa kanila eh. Tapos tayo, developing country, ginagaya pa natin. Bakit hindi natin gayahin yung mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia na kung saan yung sistema nila mas maganda. At nga applicable sa mga Asyanong bansa. Hindi naman tayo Amerika. Hindi ay para gayahin yung kanila sistema. Kaya pagka ako sakali man magkaroon ng re-repasuhin ng saligang batas sa panahon ni VP Sara, sa tingin nun natin talagang lahat ng maganda na ginagawa ng mga karatig bansa natin kailangan ho talagang ikonsidera. Kaysa dikitan natin yung mga developed country na kagaya ng mga nasa EU, US, yung standard nila iba na eh. Developed na yan eh. Tayo developing pa lang. Diba? Ano na yan eh, tawag dito, yung first world, kung tawagin, di ba? Tayo third world. Yung first world na sistema, kailanman hindi gagana doon sa third world. Kasi sa third world, magulo. Walang ginawa yung mga politiko kung hindi magnakaw. So ano yung mga polisiya nila sa third world, ay first world, pagpaparusa dito sa mga politiko na to. Yung mga sa first world, pagka yung mga politiko nila medyo sumablay-sablay, meron silang mga hiya. Yung mga nasa first world. Pero yung mga nasa third world, na-deliveran na ng malet at lahat-lahat, wala parang hiya. Kaya hindi applicable yung sistema nila dito sa bansa na to. Kung meron man tayong i-adapt, kailangan natin silipin yung mga karatig bansa natin. Anong ginagawa nila sa mga kurakot? Pina-firing squad, yun. Ganun dapat. Diba? May apila naman ng Supreme Court eh. Pero pagdating sa Supreme Court, talagang guilty yan. Anak ng toka. Ano pa gagawin natin? Diba? Ano na yan? Ilata. O kaya pitikin na lang, no? Lahat ng Pilipino, pipila tayo, pitikin na lang natin yung ilong. Ngayon, ako sa carry doon. Kaya, ganun na lang, hindi kailanman yung sistemang gumagana sa mga, hindi gagana sa atin. Maniwala ko kayo sa akin. Sinubukan na natin yan. Kinopya natin sa saligang batas ng Amerika. Kaso yung yung kanilang saligang batas na paborable sa mga oligarko. Pero yung two-party system, hindi. Sa atin, hindi. Kakapala ng mukha mga politiko. So sinusundan natin sila. But look at them now. Pumunta kayo sa US. Ako po, kakagaling ko lang din po doon. Nag-San Francisco kami, nag-LA kami noon. And nakalibot na rin po ako sa ibang mga lugar ng US. Napunta namin, I think 20 states yun. Dahil nag-show ang mga Gerson. Grabe. Doon makikita mo talagang sabi ko. Tapos sasabihin nyo, bayaran yan. Anak ng toka. Hindi Magsishow, 20 states, Mocha Girls. Pambihira naman kayo. Tapos babayaran. Pagka meron na kayong Mocha Girls, pati yung mga Talianista din sa Imada, pag may Mocha Girls na kayo, doon yung sabihang bayaran si Byron Cristobal. Diba? Alam yung ba kung gaano kalaki kita nila doon? Ako di ko alam, pero yung 20 states, nagano sila, American Tour. Ang bira. Wala na. Pabagsak na itong bansan to. Yung parang mga zombie, mga... Ang daming toot. Daming censored Ito this is not to discredit America. But yung kanilang kasing batas na masyadong sa karapatan ko to, wala akong problema doon eh. Ang problema kasi sa karapatan, yung karapatan mo, tinatapakan yung karapatan na mabuhay ng safe ng ibang tao.
remember, freedom has its own balance. Dapat yung karapatan ng ibang tao mabuhay ng matino at safe, hindi mawala. Yun ang nangyari ngayon. Problema, pati yung karapatan ng mga ibang tao, nadadali na. Dito, pag sinabi mo talagang corrupt ka, talagang kulong ka. Pag ikaw ay loloko-loko, talagang may kalalagyan ka. Oo, hindi sila perpekto. Medyo rude sila, medyo palaban din sila. Pero, yung kita mo yung strictness, because of that, umunlad. Kaya nga, depende yan sa taong sinusundan mo. If you're following a country na pabagsak na, anong mangyayari sa'yo? Di babagsak na din. Ganon ho talaga yun. Sang-ayon tayo sa obserbasyon na yun ni Banat Pai. At naniniwala tayo, bago natin gayahin yung Amerika na yan. Anong toko? Ilang taon na ba Amerika? 200 taon. Ilang taon na ba tayo? Diba? Kaya yung gumagana dun sa 200 taon, dito sa atin, hindi gagana yan dito. At alam yan na mga magagaling sa Pilipinas. Kasi kung gagana, matagal nang napagana. Diba? Pagkaroon tayo ng presidenteng ganda ng gustong mangyari dito sa bansa na to, makapagpaupo tayo ng si Raul at adik, wala na, tapos na usapan, di ba? At kung meron tayong two-party system na kung saan lahat ng pinupustura nila sa harap, hindi rin parang pagka halimbawa meron Joe Biden, diba? Nandito yung crowd dun sa harap. Two-party system yon, mahirap din pala. Hindi ayaw natin magpaka-expert pagdating sa sistema, no? Abangan na lang natin kung yung mga sasalansan dyan. Kasi ang problema pagka binuksan na yung re-repaso na saligang batas, lulundagan sila kanya-kanyang interest Merong interest dito sa pamilya na to, dito sa di ba? Yan ang problema, mga oligarko. Yun ang pinakamalaki natin problema. Pagka inayos natin yung saligang batas at pinasok yan ng mga oligarko, at alam naman natin trilyon, bilyon ang pera ng mga oligarko na yan. Pagka pinihit nila yung saligang batas na yan, na kung saan paborable lahat sa kanila, wala na, magkakahindot-hindot ang Pilipinas. So anong gagawin para hindi mangyari yan? Kailangan natin ng isang matindihang reforma. Yung tipong pagka itong mga oligarko na to, nagbabalak silang pasukin yung pagre-repaso ng saligang batas na yan, medyo na-nervousin sila, di ba? Hindi pwede, baka tayo dyan, delikado tayo. Hindi natin pwedeng pasukan yan. Baka mayari tayo, di ba? Kailangan kasi. Kailangan bago natin ayusin, linisan natin dadaanan, lilinisan natin. Hindi pwedeng maraming abangers sa gilid. Pag nagkataon, sa damukal yung abangers, para lang ho tayong 1987 Constitution 2.0. Yun hong mangyayari dito. Next! Naku, ito na, sinasabi ko, palakpakan muna natin. Itong si Sen Mike. Pag senador ka, pambihira, anak ng toko pag senador ka, susuportahan kita dito sa PH Update. Hindi ko lang kung mapapanalo kita, pero ako 110% nasa yung suporta ko. Lahat ng nanggigipit sa iyo ngayong mga panahon na ito, hindi para gantihan. Ika nga para mag-legislate ka ng batas na hindi na maulit yung kabalbala ni Matibag na yan. Yung hindi na pwedeng i-weaponize, yung mahirap kasi yung presidential form natin talagang lahat ng nasa under sa kanya pwede niyang kastiguhin, latiguhin pagka hindi sumunod, palitan yung mahirap. Talaga, overhaul lang kailangan natin. Kumbaga dito sa sinasakyan nating sasakyan, karag-karag na at bumubulwak na, kailangan na nating i-overhaul. No? Dito tayo kay Senator Mike Defensor. Senator na, balakan na Senator Mike Defensor. Pambihira. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Building ba yun itong nitong grabe na laki ng building Tangang Matibag. Tangang Matibag. Ba lang entrada pa lang balagbag na Tangang Matibag. Palakpakan natin. Sinasabi ko, kung babalagbag ka na rin, sagad mo na. Diba? Na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita niyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may offices sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng
ating NBI. Ito pala. Talagang Ito pala ang clip point. Tingnan natin, ito yung ano ito yung ika nga talagang ano ngayon talagang binabanatan sa social media 'Di ba? Pambira talaga tong administrasyon na to. Nasaan ba to? gamit pampolitika. Etong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking. Ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po. Ang may-ari ng clip point si Sir itong si pangalan to. Itong si Sen Mike ba? Malupit pala tong clip point na to. Malaki to Po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to. Yang ano na yan, yang matibag na yan. Ako, pagka nagbago ang hihip ng hangin, ang daming winalangya ng mama na yan. Sigurado ho tayo may kalalagyan niyang na yan. Maraming pananagutan yan, kagaya na lamang nitong ginagawa kay dito kay Sen Mike, no. Ho ito lantarang panggigipit ho itong ginagawa na to. Di ba? Marami po ditong mga Ibig sabihin natin may kalalagyan, marami siyang pananagutan, marami siyang kailangang ipaliwanag sa mga kinauukulan pag nagbago ng hihip ng hangin. Hindi ko na sinasabing baka ma-misinterpret, mahirap na, maraming ngayon nag-i-splice ng video, baka splice pa yung video natin. investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ano yan? Yung mga nagtrabaho lang na, madali lang naman paggawa ng statement yan, testimonya lang naman yan. Ganito kami, ginanito kami, pinilit kami, kulong na si Mike Defensor. Nabawasan na naman yung nakikipaglaban para sa sambayan ng Pilipino. Pero sigurado dito, hindi ho tayo tatraidorin ito. Hindi ho ito Joel Villanueva. Palakpakan muna natin itong si... Ba't wala? Yo. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Akala mo naman pagka pinigilan si Mike Defensor, pinigilan yung ibang mga nagsasalita, tapos na, di ba? Hindi na mabubuksan itong usapin na to, no? Lang yan. Hayaan nyo lang ho sila. Darating din ang araw nitong mga walang yang to. May araw din itong mga maletagang na to. Yung mga sinasabi na struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official
ng Pasig sa ilalim ng ating Mayor, buting Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga babayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon, tulungan ninyo yung ating gobyerno, at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyon to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan. Aray mo, Melvin Matibag. Oh. Sa tingin ko, totoo naman ho talaga. Hindi ho talaga alam ni Melvin Matibag ang kanyang pinagagawa. No? Ang trabaho ng NBI ika nga asikasuhin yung mga magnanakaw. Yan yung trabaho nila. Anong kalokohan ito? Di ba si Garjola walang kulong. Wala man lamang kinaharap na problema. Pagtira si Martin Romualdez, parelax lang. Yung mga nagsasalita sa flood control, sila naman hong ginigipit dito mga walang yang to. Sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Sayang. Respetado po tayo. Binaboy ni Matibag yung NBI. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat naman nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Ayun. Ano yan, maraming salamat, Sen Mike, no, sa pagkikipaglaban para sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Palapakan muna natin itong si Senator Mike Defenso. Senator ko yan Ano ba? Wala kayo dyan. Kung hindi yung senator, ako senator ko yan. Sino yung mga senador natin? Attorney Vic, Attorney Jimmy Bondoc, sino ba yung mga re-electionist? Basta lahat na re-electionist na hindi traidor, matik na yan. Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla. Kasi kasabay ni Senator Robin si VP Sara. Senator Robin Padilla, sino pa kasi itong basta lahat ng kandidato ni VP Sara. At yung ating mga personal na pipiliin dyan, syempre, Vic Rodriguez, yan. Attorney Jimmy Bondoc, automatic na yan. Si Pastor Kibuloy, kung tatakbo yan, automatic na rin yan. Sino pa yung mga automatic na sa atin? Yung mga may prinsipyo, Senator Robin Padilla, Senator Mike Defensor. Mga may prinsipyo yung hindi nang iiwan sa ere. Si Joel Villanueva, hindi. No yan. Big no yan. Hindi pwede yan si Joel. Traidor yan si Joel. Hudas yan si Joel. Hindi pwede yan. Si Senator Cayetano. Tama, di ba? Matatapos termino niya. Re-election niya, di ba? 110%. Cayetano, iboboto natin yan. Una sa ating listahan, Cayetano pala, sorry. Palaktahan muna natin. Senator Cayetano ang pinakauna sa ating listahan. No? Tapos susunod na dyan sila, Atty. Vic. Kita nyo naman kung sino yung mga may prinsipyo at paninindigan. Tawid ho tayo dito kay
Attorney Harry Roque. No? Tatakbo kaya itong si Attorney Harry Roque? Meron din problema to kaya di makauwi ng Pilipinas. No? Talagang hinahunting siya nitong addict administration na to. Admar MJ, magandang gabi Pilipinas. Mabuti naman po tayo rito. Opo, Yo! alam ko pong nakatuto kayo sa mga sa depensa, sa prosecution ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano pong masasabi ninyo lalo na sa mga pahayag ng prosekusyon na kung meron silang hindi gusto, pinapahayag nila, binabanatan, tunog lata daw yung depensa, gusto nilang makita si Vice President Sara Duterte dito po sa pre-trial, tapos meron pa silang sinasabi na nangungopia ba or pareha, nagtatanong din sila, meron din ba yung pagmarking ng kanilang mga documents na pareha, gusto nila na isabay na lang yung mga estratehiya ng depensa, parang gusto nilang sila na rin ang mag-control, attorney. Well, unang-una, yung mga deklarasyon at mga binibigkas nilang mga salita sa labas ng Senate Impeachment Court, sa tingin ko hindi yan tama. No? Para po yung sinabi ni Judge Corner dun sa ICC, no? na mga abogado, kung meron silang sasabihin, dapat sa harap ng husgado lamang at hindi sa media. No? So sa tingin ko, yan ay dapat gawin ngayon ng prosecution dahil ang dami nating naririnig sa kanila na dapat sana ay sa loob yan ng impeachment court na banggitin. No? Pangalawa, malinaw na malinaw pa lang, no? Bagamat sila ay nasa pre-trial pa lang, importante na this early, linawin ng impeachment court na any ebidensya labas doon sa panahon na naging Vice Presidente si Sara Duterte ay hindi dapat gamitin ebidensya. Kasi ito'y isang impeachment, no? Para sa mga impeachable offenses na dapat ay nangyari habang Vice President lamang itong si VP Sara. Patunay ba ito? Ito ba'y senyales na yung mga may ingay, wala talagang sapat na ebidensya, hindi mabigat yung dala-dala nilang ebidensya, attorney? Sa totoo lang kasi, yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talaga mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, yang si Adjong, hindi ko naman nakikita mga pagmumukha niyan sa hukuman. No? At almost 40 years ako na maharap sa mga hukuman, araw at hapon. No? So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga astan nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng prosecution, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabat-bat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Opo, hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution, kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious na obvious, kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors. No? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation. No? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at talong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay VP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni VP Sara. Ito bang mga ganito, yung mga pagpapahayag ng, kumbaga, sinasabi nila, mga propaganda, ay dahil itong issue na ito, hindi lang sasalang sa impeachment court, kundi sa Court of Public Opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya.
Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni VP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a supplementary basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre, kapag nalabag ang karapatan ng akusado, ito'y hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ng saligang batas yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara. Opo, lumulutang po yung pangalan ni Senator Chis Escudero na posibleng maging presiding officer. Nakikita niyo po ba na naayon ito sa batas, lalo na't pinasa nila yung para sa rules, pagbabago ng rules, noong merong question sa leadership ng Senado, attorney? Well, tama ka dyan, no? Dahil yung rules ay naamendahan ng peking Senado, no? At malinaw naman na kung sino talaga ang Senado ng mga panahon na yon, dahil nung nagkaroon sila ng numero, tsaka lang nila hinalal itong si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sa tingin ko, kinakailangan muna na magpasa sila ng panibagong amendment to the rules para mawala ang duda kung valido ba nga yung ginawa nilang amendment to the rules na magtatalaga ng iba pang presiding officer bukod pa sa Senate President. Pero sa tingin ko, pagkamat tahimik ang lengguwahe ng ating saligang batas kung sino magiging Senate President, yung tradisyon ng Senado at saka yung intensyon ng Senado, dapat yung namumuno sa Senado ang magiging presiding officer. Ang tanong, kaya ba yung gawin na isang hindi abogado? Well, ang punto ko naman, dapat bago sila pumili ng Senate President, kinonsideran nila yan na isa sa magiging katungkulan ng Senate President ay pagiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Apo, Spokes, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami kasi ang mga lumalabas ngayon ng mga diskusyon na maaari rong babaan ng threshold nung bilang ng mga senador para po i-convict ang isa pong impeachable officer. Anong tingin mo dun, sir? 2/3, 16, maaari dong 14 o 12. Depende raw po sa bilang ng mga senador that can actually vote and perform their mandate as a lawmaker sa ilalim po ng Senate Impeachment Court. Alam mo, nung nagpumilit sila na si Sherwin Gatchalian ay acting Senate President daw at Senate Pro Tempore, bagamat 12 lang ang bumoto, nakita ko na ang intention nila ay hindi talaga para italaga si Senate sa acting Senate President si Sherwin. No? Ang totoo nilang intention, ibaba yung numero ng boto para matanggal si VP Sara dahil alam na nila sa mulat mula na wala silang numero, no, na 16 para matanggal si VP Sara. So ako, bagamat kunwari ang pinag-aawayan ay mga posisyon sa Senado, ang talagang pakay nila ay magkaroon ng argumento para nga po maibaba yung 16 dahil siguradong sigurado ako wala silang 16 sa ngayon. At Baka nga yung iba sa kanila mag-aakwit pa rin kay VP Sara, no? Malay nyo, si Joel Villanueva, bigla-bigla gugulatin tayo, i-akwit. Paano? Makukulong siya pagka inakwit niya si VP Sara. Di ba? O nga, no? Malabo pa rin kung mangyari yun. Sa tingin natin, yung boto nitong si Joel, ganun pa rin ho yun, mga kababayan. kaya nga tingin ko magpapatuloy ang gagawin ng administrasyon ng Malacanang lalong-lalo na manakot sa mga senador para bumoto para matanggal si VP Sara o di naman kaya ipakulong sila dahil gagamitin nga nila yung argumento na kung si Sherwin Gatchalian di umano ay nahalal bilang acting Senate President, no? Na sa pamamagitan ng 12 quorum at sa 12 boto lamang, pwede rin nilang palitan yung boto para sa pagpapatanggal kay VP Sara. Pero tayo sa totoo lang, kung sakaling pagpipilitan nila yan, sa tingin niyo ba sa ngayon, kung ano na ho kasi ito, hindi na ho basta-basta ito ikangay. Pag nagkataon talagang guluho ito. Pagka pinagpilitan nila na bawasan yung quorum na yan, talagang magkakaguluho yan sigurado. Huwag naman sana nilang paglaruan yung yung quorum na yan, di ba? Para wala tayong maging problema kasi malaking problema ho talaga yan, mga kababayan. Pero sa akin, malinaw na malinaw pa gaya ng sikat ng araw ang lengguwahe ng saligang batas. Yan ay 2/3 of all members of the Senate. Gaya ng malinaw na malinaw ang sabi ng saligang batas na ang Senate President ay ihahalal ng majority of all members of the Senate
at gaya rin ng nagsasabi na ang quorum ay majority of all members of each House of Congress. Opo, sir, paki-explain nga po yung kahalagahan kasi na-post po ito ni retired Justice Ascuna yung pagkakaroon po ng supermajority para po i-convict ang isa pong impeachable officer na may kaugnayan po sa boto ng mga Pilipino na mawawalan raw o magkakaroon ng disenfranchisement kung magiging easy na lang daw yung manipulation sa impeachment process pagdating na po doon sa Senado bilang impeachment court. Well, kasi nga po, ang presidente at ang vice-presidente na impeachable officers ay halal ng taong bayan. So hindi po pwede na kapag binaliwala ang mandato ng taong bayan, mapapadali ang proseso. Kaya talagang humihingi ng supermajority ang mga sa taong bayan nung binigyan nila ng visa ang 1987 Constitution, para nga igalang yung mandato ng bayan para sa mga pinakamatataas na opisyalis natin kung sila ay tatangkain na mapaalis sa pwesto. Ganyan din ang argumento dun sa mga impeachable officers bagamat hindi sila halal, no? Gaya ng mga justices at mga constitutional commissioners, no? Yun naman, maski hindi sila nagkaroon ng mandato ng taong bayan, yan ay pinakamatataas na mga opisina na dapat magkaroon ng independence, no, sa ibang sangay ng gobyerno. Kaya nga pinahihirapan nila yung proseso na mapatanggal itong mga iba pang mga impeachable officers para manatili yung pagiging independyente nitong mga opisyales na impeachable. Opo, at kasi maraming nagtatalo ngayon, mga Dean Attorney Harry, hinggil po doon sa threshold, no? At it seems na ito po ay nagdudulot Teka lang, tanggalin ko dito si ano. Ayun ho, si Idol ano yan, rin Jimon Bihar. ng pagkalito Idol yan, idol. mula po sa ating mga kababayan. Yan po talaga ang intensyon nila nung sinimulan nila na legal daw itong si Sherwin Gatchalian, no? Nung 12 lang ang botong nakuha niya. Sa tingin ko, alam nila, wala talagang legal na basihan yung ginawa nilang acting president si Sherwin, pero alam nila na darating din ang punto na makakakuha sila ng 13 kasi nga nananakot, no? Ang talagang intensyon nila, pababain yung 16 dahil ngayon pa lang, hindi ko nakikita kung paano makukonvict ni Luistro at paano makukonvince ni Luistro ang 16 na senador. Opo, sir, kung bababa, halimbawa, kung bababa po yung threshold, pumayag o nangyari, does that mean na ito'y maaaring gamitin din para po amyendahan ng konstitusyon na unang sinabi ni Senator Naku, Jaime na yan na yun Conastro yung plano, no else sa 2028? Well, kasi ang pwede nilang gawin ay magkaroon na naman ng interpretasyon na kapag CONAS, hindi na kinakailangan na bumoto na hiwalay ang Senado at mananaig ang kagustuhan ng mababang kapulungan, no? So yan ang mangyayari kapag hinayaan natin na Malacanang ang magbibigay interpretasyon sa ating saligang batas at hindi ang kataas-taasang hukuman. Saan po papasok dito, attorney, ang last bastion po ng ating demokrasya, ang kataas-taasang hukuman? Well, kaya nga po, pinagdadarasal ko na magpatuloy ang pagiging independyente ng ating hukuman dahil bagamat ang mga justices, no, maski sila ay walang mandato na nanggaling sa taong bayan, ang kanilang pagiging co-equal branch of government naman ay nanggagaling dun sa kanilang katungkulan na itaguyod ang kataas-taasang batas sa ating bayan. Yan nga po ang saligang batas. Attorney, lipat lang tayo ng topiko po, no? Lalo na yung nangyaring insidente sa Tacloban, na ang ending ay kasalanan pa rin ng mga Duterte kung pagbabatayan yung mga pahayag po ng mga nasa administrasyon at sumusuporta sa administrasyon na kesyo ang nagpalakas daw sa kamulatan sa pagkabayolente ay dahil po sa mga Duterte. Ano po masasabi niyo po rito bilang dating tagapagsalita rin po ng Pangulo? Lahat na lang ho talaga ay sinisisi kay Tatay Digong. Ayaw na nga natin patulan yung issue na yan, no? Yung tipong kaya daw ganun, yung violent yung mag-isip yung mga bata dahil kay Tatay Digong, pambihira. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi pwede yung paloko-lokong bata. Hindi pwede yung ganun. Hindi ganun yung turo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Hindi yung karahasan, walang ganun. Yung mga nagsasabi noon, masyadong kargado yung inyong mga banat dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tigilin nyo, wala nang naniniwala dyan.
Ginawan pa ng mga AI photos na kung saan kasama ng dalawang unggoy na yun si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Disiplina ho, kung makita nyo ho yung mga kabataan sa Davao, doon yung marirealize na iba ho talaga yung disiplinang Duterte. Iba ho talaga. Ika nga walang lugar sa Davao City yung mga ganong klaseng kabataan. Yun ho ating nakita na nagpunta tayo dyan sa lugar na yan. Mga disiplinado, di ba? Yung tipong may malasakit sila sa lugar nila, di ba? Yung ano ho sila, yung yung tipong disiplinang Duterte makikita ho natin sa mga kabataan na nandiyan, mga kabataan diyan sa Davao. Ulo. Well, yung ganyang conclusion manggagaling lamang sa isang tao na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot gaya ng cocaine. Wala pong tao na nasa tamang pag-iisip ang magsisisi na nangyari sa Tacloban kay Tatay Digong dahil unang-una, nung panahon naman ni Tatay Digong, yung 6 na taon ni Tatay Digong, walang kahit isang barilan na nangyari sa ating eskwelahan. Kung siya ang dahilan, bakit walang nangyari habang nakaupo pa bilang presidente si Tatay Digong? Pangalawa, alam naman natin na ang krimen, kaya po yan nangyayari, hindi dahil hindi sapat ang parusa, hindi dahil sa hindi mababa ang age of criminal responsibility. Ang krimen po nangyayari kasi alam ng mga kriminal, hindi pinapatupad ang batas, kaya hindi siya mapaparusahan. Kaya po nangyayari ngayon ang barilan sa ating mga paaralan dahil ang presidente natin, sinabi na ng sarili niyang manang ay drug addict. Na ang presidente natin, sang-ayon kay Zaldico, ay ang mastermind sa flood control scam at therefore corrupt. Kaya po, malakas ang loob ng mga kriminal ngayon, kasama ng mga kabataang mga kriminal, ay dahil alam nila kung hindi napaparusahan ng presidente na siyang dapat nagpapatupad ng batas, bakit sila susunod sa batas? Opo, lipat ulit ako ng topic, attorney, kasi meron pong sinabi yata ang Malacanang na by next year o sa paghimay nila sa budget para sa susunod na taon, which is ngayong taon yan gagawin, isasama na nila yung pondo para ulit sa flood control. Ano pong basa nyo po rito, attorney? Kasi marami pong mga nag-iisip na, naku, baka gagamitin na naman nila considering papalapit na ang susunod na eleksyon at sinasabi nga na ang a year before ang election ay pondo para sa eleksyon. Attorney? Well, yan po ay patunay na walang kabusugan ang mga buwaya sa Kongreso ng Pilipinas at wala rin kapusugan ang presidente na mastermind ng lahat ng kakurakutan sa ating bayan. Unang-una, no? Bakit mo naman sasabihin yan? Samantalang wala ka pang napaparusahan dito sa alam nating nangyaring flood control scam, no? At pangalawa, bakit ka magre-release na naman ng pondo ng taong bayan na alam mo na wala ka pang napapatupad na mga institutional measures para mabawasan nga o maiwasan yung ganyang korupsyon. Ang conclusion, hindi pa sila busog at lalo pa sila nangangailangan ng pondo ngayon galing sa kaban ng bayan dahil nga po magkakaroon tayo ng susunod na eleksyon. Opo, and tingin nyo po bago nila gawin yon, antayin na lang nila muna yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon po sa kini-questyong 2024 to 2026 budget at maging yung umusod na rin yung ano yata yung sa pag-question doon sa mga blanco, no, maliban pa doon sa question doon sa mula sa unprogram, ginawang program at itong mga blankong items po, attorney. Well, in fairness, no, yung issue ng flood control appropriations, hiwalay naman dun sa mga kasong nakabinbin ngayon sa Korte Supremo. Ang kaso ngayon sa Korte Suprema, tama ba na sangkatutak ang unprogrammed funds, no, na ipinapasok sa pantaunang budget at ito ay pinampapalit doon sa budget mismo na re-request ng presidente sa kanyang sinumiting pangtaunang budget sa Kongreso, no? At sa tingin ko, ang desisyon kung talagang dapat magkaroon ng karagdagang mga flood control projects, yan ay dapat dependent doon sa kakayanan ng gobyerno na ipakita na kapag kinurakot mo flood control funds, ikaw ay paparusahan. Na sa ngayon, ay wala pang kahit sinong napaparusahan, wala pang ang kahit sinong mga mataas na opisyales ang nasasampahan ng kaso. Palagi lang promise at puro namang drawing, no?
So sa akin po, talagang wala nang kahihiyan itong presidenteng ito kung talagang inanunsyo pa niya sa buong madla na bagamat kinukurakot ng mga buwaya ang pondo para sa flood control, bibigyan na naman niya ng pondo para labunin ng mga buwaya itong darating na budget. Opo, Attorney, may iba rin po ako ng paksa. Kamusta na po si former President Duterte? Ano po yung mga feedback na iyon po nakukuha mula po sa kanyang mga malalapit na kalyado, pamilya, na dumadalo po dyan sa ICC? Well, ang huling na dumalaw po ngayon ay si Ma'am Elizabeth, no? Zimmerman, no? At ang palagi naman nilang sinasabi ay balusog naman si Tatay Digong, bagamat alam natin sa mga deklarasyon mismo ng ICC na talagang medyo mahina na at marupok na ang pagkatayo bilang isang senior citizen ni Tatay Digong dahil palagi na siyang natutumba at kinakailangan na siyang bantayan ng mas maigi, no? So tayo nagdadasal na mas mahaba pa sana ang buhay ni Tatay Digong dahil ako naman naniniwala na sa asta nitong presiding judge, Judge Curver sa trial at sa trial chambers, mukhang patas ang magiging paglilitis kay Tatay Digong at darating ang panahon na makakauwi pa rin si Tatay Digong. So inaasahan lang natin ay karagdagang pambuhay nang siya'y makauwi bilang isang inosenteng tao at mabuhay sa ang kanyang huling sandali sa kanyang pinakamamahal na Davao City. Opo. Totoo ba, Attorney, na hinahanapan ng mga papel ang mga nag-aakusa kay FPRD kung ang dating Pangulo ba ay dumaan sa local courts dito sa Pilipinas? Hindi ko siya nakita. Although, discuss ko kung bakit importante yung issue na yan kasi talagang kapag hindi nasunod ng Article 59, ang issue is nakidnap ba yan o hindi. Kasi yung Article 59, ang intention yan ay para masiguro ang karapatang pantao at masiguro yung soberenya ng bansa na pinanggagalingan ng tao na hinihingi ng ICC. Pero ako, nung nag-live coverage din ako nung status conference na yan, ang problema kasi dun sa second half, matapos sila mag-break for lunch, hindi na ako nakabalik. So hindi ako nakarinig ng kahit anong ganyang statement galing kay Judge Carver, no? Pero pinahanap ko rin yan sa ilang aking mga kasama, hindi rin nila naririnig pa kung siya ay nagpahanap. Pero gayon pa man, talagang diniscuss ko na sa aking vlog kung bakit importante yung hindi pagsunod sa Article 59 ng Rome Statute mismo. Opo, kamusta naman po ang assessment ninyo sa bagong abogado o counsel ni FPRD? Well, bias ako kasi ako talaga nagrekomenda dyan kay Peter Haynes. Hindi ko siya personal nakakilala. Nagpunta lang kami nung binubuo yung bar ng International Criminal Court. Pero alam ko kung anong mga talagang naging achievements niya kasama na yung pagpapalaya doon sa Vice President ng Congo na si Bemba, no, na nauna nang nahatulan na guilty, napawalang sala niya on appeal. So matindi po talaga ang karanasan nitong si Peter Haynes at talaga naman pong siya ay kinikilala isa sa pinakamagaling na abogado sa United Kingdom dahil siya po ay pinarangalan bilang isang King's Counsel na isang titulo na ibinibigay lamang sa talagang mga matitinik na mga abogado. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video na magandang balita ho yun, no? Na nasa mabuting kamay ho pala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So guys, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Balik natin Pilipinas.